Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. At eto nga, tara kain po tayo. Dahil nga nagluto ako ng kalderetang baka, spicy beef kaldereta. At talaga namang I'm sure na magugustuhan nyo kasi kakaibang style ng mga ingredients yung mga ginamit ko dito. At sa mga naghahanap ng ganitong timpla, siguradong magugustuhan nyo. Simple lang naman yung mga ginamit ko dito at alam kong madali ninyong matututunan. Kaya naman tara, habang natatakam kayo dyan, umpisahan na natin kung paano ko niluto. So meron ako rito mahigit 1 kilo ng baka. So ito yung parting parang ang tawag doon, yung parting sa may parting tiyan. Kaya yan, may mga litid-litid. Maganda kasi sa kaldereta yung merong taba-taba. So naglagay ako ng 2 teaspoon ng paminta. Then susundan ko yan ng 2 tablespoon ng toyo at 3 tablespoon ng banana ketchup. So yun lang muna yung ating ilalagay dito kasi mas mainam na i-marinate natin para mas malasa yung karne. Then pagkatapos natin mahalo, kailangan halong-halong maigi. Ang gagawin natin dito ay at least ibababad natin kahit mga kalahating oras o kahit overnight para mas lalong sumarap. So itabi na natin to. Then ngayon makalipas yung ating pagbabad ng ating karne. Ito nga, gamit ko ay Bob. Talagang gamit na gamit yan. Naglagay ako ng 4 tablespoon. Then meron tayo ditong patatas at carrots. So, ang gagawin ko dito ay ipapry lang natin para nakakaiwas kasi ito para hindi kagad mapanis yung ating ulam. Then, kailangan ng pagluluto is katamtaman lang para hindi rin po mabigla. Pero hindi naman natin to totally nalulutuin dito. Basta meron siya ng mark ng pagka golden yung ating mga gulay. Ang bango kapag niluto mo sa butter. Pero kung wala kayo nun, kahit oil naman ay pwede naman. Then, kapag okay na, so hahanguin natin tong mga gulay na to. Isi-set aside muna natin yan habang tayo ay magigisa naman ng bawang at sibuyas. So, ganoon talaga kalalaki yung patatas at carrots na nilagay ko, ginawa ko. So, meron tayong 1/4 cup ng bawang. So, marami-raming bawang to mga manay. At mag-a-add ako rito ng sibuyas. So, in-slice ko ng maliliit. Pwede rin kayo gumamit dito ng puting sibuyas, mga manay. At nasa inyo rin naman kung gusto nyo mas maraming sibuyas pa. Or kung gusto nyo bawas ng konti, ay pwede naman. Kumbaga para sa akin, mas maraming sibuyas at bawang at sinasangkot siya natin na maigi, mas lalong sasarap. Then, ilalagay na natin itong minarinate natin na karning baka. Kung hindi kayo kumakain ng karning baka, pwede rin naman ng chicken, pwede rin ng pork. Pero sa ngayon, mga manay, kung pork at beef, hindi na nagkakalayo ng presyo. Halos magka-presyo na sila. So, tinakpan ko yan. Then, hinayaan ko ng ilang minuto. I-check ko rin. So, kailangan i-check nyo rin maya-maya para naiwasan naman na masunog. So, gagawin kasi natin dito, kailangan maigay ang tubig na yan na nakikita nyo. So, hindi pa ako naglalagay ng tubig dito Yan po ay galing sa karne. Then, makalipas ng ilang minuto, eto na, nagmamantika na, no? So, halu-haluin ko lang. Grabe, ito pa lang, ang bango na. So, matanong ko kayo mga manay, paano yung way ng pagluluto ninyo ng kaldereta? Kasi, hindi tayo pare-parehas. Merong iba is direkta na hindi na nag-marinate ng karne. So, dito susundan ko na ng 250 ml ng tomato sauce. Or kung wala naman kayong tomato sauce, pwede naman ng 150 grams na tomato paste. Then, mag-a-add din ako rito ng 1/4 cup ng liquid seasoning. Kung wala kayo neto, pwede naman po ang mga pampalasa na nakasanayan ninyo. Pwede naman ang oyster sauce or yung mga granules or powder na pampalasa. Nasa inyo naman yan. Kung ano yung tingin nyo na nakasanayan nyo ng gamitin sa inyong pagluluto ay pwede naman. At maglalagay ako rito ng 1.5 litro ng tubig. Pero again, depende po yan sa karne na ating nabibili. Kapag tingin nyo kulang pa sa pagpapalambot, ay pwede tayong magdagdag pa ng tubig hanggang sa mapalambot natin ang ating karne. Then, takpan.
Makalipas ang ilang minuto, so nakita nyo, kumonti na yung tubig na nilagay natin. Maglalagay ako rito ng 1/4 cup ng liver spread. So yung maliit na nasa lata, yung gamit ko. Then, para maiba yung ating kaldereta, maglalagay ako ng peanut butter mga manay. 2 kutsara ng peanut butter. So hindi po to kare-kare Masarap po. Try ninyo. So, yung aking peanut butter ay homemade ko yan, mga manay. Ako po talaga yung gumagawa. Ini-stock ko dito sa bahay para kapag biglang magluluto, meron akong ginagamit. Then, dudurugin lang natin yung nilagay nating butter and liver spread para hindi naman magbuo-buo at kumapit sa karne para lalong mas malasa. Then, habang inahalo ko yan, maya-maya ay tatakpan ko rin at yan po ay lalapot yung kanyang sabaw. So, ayan po mga manay, i-check ulit natin. So, nakalimutan ko maglagay ng pickles, kaya ayan. Mag-a-add ako ng 2 tablespoon ng pickles. Yung naka-jar po yung ginamit ko. Then, mix ko lang. Tapos, tatakpan ko po ulit kasi kulang pa sa palambot itong ating karne. So, ayan, i-check na natin. At dahil malambot na itong ating karning baka, so pwede na natin dito ilagay yung ating mga gulay. So hindi ko po talaga sinasabay yung mga gulay mula sa umpisa ng pagluluto kasi pwedeng malabog o madurog. Then ilagay ko na rin yung bell pepper natin. So nasa inyo kung anong gusto nyong kulay, red, yellow. So green yung pinili ko para naman mas buhay yung ating kaldereta kasi kung red pa, parang masyadong na dahil yung sauce natin kulay orange. At mag-a-add ako ng siling labuyo mga manay. Kasi aminin man natin, napakasarap ng kaldereta kapag may palo ng anghang. Pero naman hindi to totaling sobrang anghang. Yung saktong gaganahan ka. So ayan, tatakpan ko lang at maya-maya pwede na natin tong iserve. At habang kumukulo talaga to, amoy na amoy ko na. At kita nyo, ganitong beef caldereta yung gusto ko. Yung nagmamantika. Ayan o. O diba? Aminin mo pag ganito ang ulam mo. O kung makikita mo sa mga handaan, diba? Parang gusto mong kumain ng maraming rice. Kasi sarsa pa lang neto, talaga namang mabibitin ka sa kanin. So, ayan, kung mapapansin nyo, hindi ako naglagay ng asin kasi naglagay na po tayo ng soy sauce, naglagay na rin ako ng liquid seasoning. Kaya tingin ko kung maglalagay pa ako ng asin, baka naman umalat na. Kaya mas mainam na kung susundin nyo itong recipe ko, tikman nyo rin po para makuha nyo yung tamang timpla na nais ninyo. Dahil nga, like ko namang sinasabi, hindi po tayo pare-parehas ng panlasa. Merong gusto matabang ang timpla at meron naman maalat. Pero dito sa ating recipe ay saktong-saktong pwede mong papakin at pwede mong ulamin. At dahil para sa akin okay na, so kung gusto niyo may palo ng konting tamis, pwede kayo mag-add ng sugar. Pero dahil ito ay walang sugar, so sakto na to para sa akin. At kapag kalipas ng ilang minuto, ito na po mga manay. So kung makapansin nyo, yung pinakasarsa niya ay mas lalapot pa. So ayan, muli ako ang inyong madiskarting nanay, kaya naman tara po, kain po tayo.